Good morning, Sir Orly Trinidad. Buenamanong balita. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Sir Eric. Makikibalita kami. Ano ba talaga ang sitwasyon daw ho ng karne ng baboy? May mga pahiwatig yung ilang mga mapagukunan, yung lokal na karne. Mura naman daw ang farm gate, pero nagtataka yung karamihan kasi sa ating mga kababayan. Pagpunta ng palengke, tinatalo pa raw yung presyo ng baka. Ano ba talaga ang sitwasyon sa inyong tingin, Sir Eric? Actually po, totoo po, nagiging mura na po yung farm gate price. Since last week po, bumababa na po yung farm gate price. Dati po, nasa 260, bumababa sa 250. Good. This week, nasa 240, 230 na lang. We're Tama po. looking into na bababa pa hanggang 220 by next week, no? One of the reasons po is matumal kasi mataas masyado yung presyo ng karning baboy sa retail. So, maraming factors po kung bakit mataas yung factors ng retail price, no, sa palengke. Oo. In spite na bumababa yung farm gate price. Yun po dapat tugunin, no, pansin kung bakit na ganito. Hindi kaya ito pa rin yung perennial problem na mula sa farm gate patungo ng palengke, anim na salin. Kaya pagdating sa palengke, yung murang, yung totoong presyo, nagiging imposibleng presyo na, Sir Eric? Malamang po, ganun po, no? Maraming pasama, no, tinatawag, no? At saka hindi naman siguro because of fuel increases, no? Actually, last time they were complaining na mataas yung farm gate price. Pero ngayon, bumababa na po yung farm gate price. Hindi naman po bumababa. Pero we're looking into sa mga maliit na mga palengke na since mura na yung farm gate price, bumababa na yung presyo. May karne na po na tag 340 na dati 350. Yung tag 380, meron ng 360, 370. Pero of course, yung mga premium cuts, nakikita natin mataas pa rin. Like yung tapa bariga or yung belly, no, mataas pa rin yung mga pork belly kasi premium po yung price, no. Oo nga po, yun yata yung pero hindi dapat umabot ng 400 yun eh. Tama ba, Sir Eric? Tama naman po kasi dapat nga po bumaba kasi reklamo sila na tumataas. Kasi binili kong sinubukan kong mag ang tawag din natin, lechon belly ba yung tawag mo doon? Nag-uusap kami ni Ate, magluto nga tayo ngayong linggo. Hindi na kami natuloy eh. Dahil parang per kilo yata maganda. Sabi niya 430 raw. Sabi ko, bumili ka na lang ng tokwa. Magprito na. Bakit gano'n? Para namang napaka vulnerable. Wala tayong kalaban-laban. Pag sinabi ng tindero 420 yan, parang hindi naman, siguro dapat din tingnan ito ng ilang mga market supervisor kung makatwiran din yung presyo ng ilang mga retailer. Although sasabihin ng mga retailer, wag kami ang inyong sisihin. Sisihin nyo yung middleman namin dahil ganito ang singil. Yun tuloy, pabalik-balik yung ganung problema Sir Eric. Totoo rin po, paminsan sa middleman kasi dumadaan yan sa mga ahente, tapos sa sunod na ahente, consolidator, sa meat wholesaler. So maraming dinadaanan po. No, actually po, at this time, July to August, may seasonal talaga yan na drop ng presyo ng farm gate price, no? That is what we call third quarter syndrome. Na during this time between July and August, matumal po yung bentahan ng karning baboy. Kaya bumababa rin yung farm gate price kasi it is driven by supply and demand. Kung mahina yung demand, bumababa rin yung presyo ng farm gate price. Mukhang kailangan natin din rito, ang tulong din ng Department. Nako, yan naman, hingi naman tayo sa Department of Agriculture. Sabi nila, para daw tayong sumusuntok sa pan Magbisang ganitong, kasi matagal ng problema ito, pero minsan yung lalo na yung pagbabantay. May batas na nga ho dito sa economic sabotage, yung overpricing, profiteering. May batas na ho dito pero parang hindi ko na alam kung design lang ba ito o panakot lang ito dahil marami pa rin gumagawa at dumalabag nito.
Lalo-lalo na ho doon sa mga nananamatala daw mga pare-pareho na rin siguro ito, trader pati retailer. So, mahirap po i-implement yung no? Yung batas. Isa yun problema po Economic when it comes sabotage. to prices. Mahina i-implement yung batas. So, right now nga, medyo mababa yung farm gate price. Pag dumating na yan September, October, basta bare months na, tumataas na naman yung demand, no? Siyempre, tumataas na naman rin yung farm gate prices natin. Now, hopefully na hindi rin tataas talaga na masyado yung retail price. Parang mukhang sila lang kasi dapat na sila lang ang maasahan natin kikilos para malutas ito Sir Eric, pasensya na dahil although naman hindi lang siguro DA ito, hindi lang DOJ, kaya nasabi ko sinong magpapairal nitong batas na ito laban sa panabotahe at profiteering, mataas na presyo bentahan ng tulad nito karneng baboy kung hindi ang gobyerno rin naman through DA. Actually po, may mga hakbang o may mga manera ginagawa yung Department of Agriculture through yung mga kadiwa stores nila wherein sila yung nagbebenta ng murang bigas, murang karning baboy, murang itlog, murang murang manok. Sana mas mapalawak pa itong kadiwa, no? But yun nga, pakonti-konti lang pa, no? So, okay. Yun. Mas maganda yung ganun. Siya nga pala, of course, hindi rin mawawala sa equation yung murang buwis sa imported na karne. Na as usual, yan ang panlaban sa mahal na presyo ng karne. Hindi naman nangyayari. So siguro dapat tulad nung pinapataw na buwis sa bigas, isama na rin ang karne. Ibalik na rin sa tamang, para rin kahit paano naman maging ganahan naman yung ating mga local producer. Tingin niyo, Sir Eric. Actually po, yun po yung rason. That is the purpose of importing meat, no? To augment yung supply, no? Kasi kulang nga yung supply, na hoping bababa po yung presyo ng retail. Pero nakikita natin hindi naman po nangyayari. So, hoping na matugunan ng pansin ito ng Department of Agriculture na yung importation hindi talaga temporary lang. Actually po, hindi nga mababa talaga ng presyo ng retail. Mas nakikipag-compete pa nga minsan, subukan pumunta sa grocery. Nakikipag-compete, minsan mas doble pa nga ang presyo. Mga imported na karne. Eric. Anyway, bilang pagkatapos siguro, magkaroon na siguro ng paglilinaw, tulad na binabanggit ninyo, sa kayo wala tayong problema sa mapagkukunan ng karneng baboy, lalo na sa mga suki o pinupunta natin ng mga piggery. Wala naman po. For July, August po, sapat po yung supply natin dahil magtumal po yung demand. So okay po, no? Hopefully na ma-take advantage na at this time mababa yung farm gate price, bababa rin yung retail price. And nangangahulugan na dapat ang presyo ng karneng baboy, pambaboy, hindi pambaka. So mga nasa ano pa rin dapat yan. Kung correct me if I'm wrong, pag 230 sa farm gate, dapat mga nasa 320, 330 yan per kilo. Ganun po. Actually, sa mga probinsya po, sa probinsya like Mindanao or Visayas, may nakikita tayong mga karne na presyo na tag 280, 300, 320 lang yung ganun. Dito sa atin parang 400, 450 pa. Pero dito sa Luzon, NCR, mataas pa talaga kasi mataas yung demand, no? Okay. We're looking into sana yung mga nag-aalaga ng baboy, sila na rin magmi-meat shop, yung mga ganon. We're looking into that, yung mga producers, sila na rin yung magre-retail. Na hopefully, mabigyan ng sapat na study nito na para matulungan, ma-develop yung system na ganon para ma-eliminate yung middleman. Wherein, ite-train yung mga producers, yung mga farmers para hindi lang sila maging farmer. Marunong na rin sila magkatay, magnegosyo, bigyan ng konting puhunan para mag-open ng meat shop, nung ganon. Actually, ginagawa po ito ng mga cooperatives, no? We are working with our producers para mag-form sila ng cooperative, mag-consolidate,
para sila na rin bumili ng baboy nila, sila na rin magkatay, mag-meat shop na maganda, malinis, sariwa, saka mababa po yung presyo. Yung maganda yung mga hakbang na ganito. Kung hindi man, gobyerno, maasahan naman sana natin na yung tulad yan, kung ang dahilan ng paglaki ng presyo ay yung pagbiyahe nito mula sa farm gate patungo ng palengke, siguro doon na pwedeng tingnan din yan through FTI, kung ano man ang pwedeng lapitan para yung punto na yon na siyang dahilan na mataas na presyo ay mabawasan at masolusyonan. Siguro yun din dapat tingnan ng DA yan. Tama rin po, no? At saka sana po may isang, halimbawa, isang supply, isang bumibili sa isang grupo ng farmer para hindi na maraming bagsakan. So, hindi na maraming Nakalat-kalat, patong. tama, ang daming patong. Isa na lang. Anyway, Sir Eric, maraming salamat at makikibalita uli kami para at least may basis kami kung makakapag-lechon belly kami ni Andoy next week. Masarap yan. Tokwa tuloy. Maraming salamat. Tokwa tuloy pa ng halian namin ito mamaya. Wala kami lechon belly. Mahal. Anyway, thank you, Sir Eric. Salamat po. Maraming salamat, Sir Orly. Ang Pangulo po ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, si Sir Eric Harina, mga kapuso, inyo po napakinggan.